So ayun mga ka-print, so for this vlog, magpiprint tayo ngayon ng sublimation mugs for Valentine's, no? Kasi malapit na yung Valentine's, so maggagawa tayo ng mugs for souvenirs para sa araw ng mga puso. So ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe na lang and pa-follow din sa aking Facebook page. And para sa mga more videos na ating i-upload dito sa ating channel, no? Again, disclaimer ay mga sir, mga ma'am, ito po ay based lang din sa aking experience, yung i-share ko sa inyo kung paano mag-print ng sublimation mugs, no? Or Valentine's. Meron tayong share doon sa mga customers natin na idea kung paano mag-print ng sublimation souvenir mugs. So pag sinasabi nating sublimation mugs, ito yun ang sample natin, no, mga boss. Ito yun. So hindi to siya ordinary na mugs. Talagang good for sublimation siya para dumikit yung print natin. Meron kasing mabibiling mga ganitong style dun sa mga palengke. Hindi yun pwede kasi nga hindi yun dumidikit yung print. So kailangan pag nag-print kayo ng sublimation mugs, kailangan is talagang ganito yung design niya, tapos may nakalagay talaga na good for sublimation, no? So mayroon kasing parehas nito sa may mga palengke pero hindi naman siya for sublimation, no? So hindi siya didikit yung print, no? So first, kailangan natin yung mga materials kung anong gagamitin natin for sublimation mugs, no? For souvenirs. So first, kailangan natin ito, sublimation mugs. So again, pasensya na, maingay yung background natin kasi maulan. So first, kailangan natin ng sublimation mugs. Siyempre, kailangan natin ng ito, teflon, no? So ito, kailangan natin ito. Okay, sandikit. And then, design. Ito yung design natin. Ito yung nakalagay naman yung Happy Valentine's Day. Yan. So, napapansin yung mga boss, yung print niya is nakabaliktad. So, ito yung tinatawag natin na mirror. Mirror print, no? So, bago tayo mag-print ng sublimation, kailangan naka-mirror yung design natin, no? Pag dinikit natin dun sa ating mugs. So, again, tandaan natin dapat naka-mirror type yung print natin. Pag nagpe-print tayo ng sublimation paper, no? Ng design, dapat naka-mirror siya. Para siyang baliktaran, yan, nakabaliktad siya. Yan. So, yun lang. Kailangan natin ng gunting. And syempre yung ating head press, no? Nakikita natin naman yung ano natin. Para dun sa mugs natin, head press. So ito ay tinatawag na head press 6-in-1, no? Mga boss, pwede siya sa t-shirt, dito sa cup natin, pwede sa mugs, sa pamaypay. So marami siyang function, no? So ano lang siya, salpak-salpak lang. Gusto mo siyang pang t-shirt, so tanggalin mo lang to. And then palitan mo yung sa pang t-shirt, yung malapad, no? Marami ito sa Shopee, nabibili ito sa Shopee. And sa mga printing shop, no? Nagbibinta ng ganitong tinatawag na head press. So again, start na natin. So again mga sir, yung settings natin sa ating timer is naka 200 yung ano natin, 200 yung init natin, and then ano ba yung second natin ito? 200 by wait lang, so yun, balik tayo. So yung settings natin sa sublimation mugs is, ang sa akin based sa experience ko is 200 by 120. So mayroong iba is 220 by 100. So depende yan, no, sa mga nagpiprint. Pero yung sa akin is based sa experience ko, yung settings ko is 120 yung sa ano niya, seconds niya, and then 200 yung init niya. Yung sa akin. So yun, mag-start na tayo. So basic, no? Ito yung ating design. So, ito yung ating tasa or mugs na sublimation. Again mga boss, hindi ito pwedeng gamitin yung hindi talaga sublimation mugs. Yung ordinary mugs, hindi yun pwede. Hindi yun didikit, no? Kailangan pag bumili kayo sa mga shop, kailangan sabihin nyo yung sublimation mugs talaga yung bilhin nyo. Ito yung design. So dikit natin dito. So basic lang naman mga sir. I-share ko lang sa inyo yung basic.
And then, gamitan natin itong pandikit, no? Itong tape. Ito kasing tape na to, mga sir, is ano to, heat resistant, no? Kaya niyang lumaban kahit mainit yung ating machine. So, cut lang natin konti. Yan, maliit lang naman. Basta makadikit lang yung design natin sa baso. Ito yung sa taasan natin. Yan, ito yung mugs. Ito yung design. So, i-align nyo lang. Yan, pakita natin sa inyo. Kailangan naka-mirror type. Yan. So, i-align nyo lang. Nakikita nyo naman kung tabingi yung design nyo. So, tape natin dito. Yan, tape natin. So, ito yung purpose ng tape, no? Ito ay heat resistant na tape. Hindi ito ordinary tape. Kasi pag ginamitan natin ito ng ordinary tape, nasusunog yung ano natin. So, yan, dikit lang natin yan, oh. Yan, kita no? So, yan, magkabilaan yan. So, tansyahin nyo lang, no, mga boss, na hindi siya tabingi. So, yan. So, pag ganito na yung ano nyo, na, ano na siya, nakasit na yung design natin, so, pwede natin siya ilagay dito sa ating head press. So, before natin siya ilagay, kailangan natin siyang painitin, no? Sit lang natin ng 200 by 120. So, natin. Yan. Hintayin lang natin siya mag-reach yung init niya ng 200 and then bago natin ilagay yung ating mugs, no? So again mga sir, yung sinishare ko sa inyo is based sa aking experience, no? Sa pag-print ng sublimation mugs. So may kanya-kanya namang may kanya-kanya namang settings yung gumagawa ng ganitong mga mugs. So sa akin is based lang din sa experience ko sa paggagawa nito. So 200 by 30, 120 yung oras niya. Yung seconds, no? So yun lang, dapat nakadikit talaga yan. So salam nyo lang dito sa ilalim. Twist dito. And then tayin nyo lang siya na mag reach yung timer niya bago nyo tanggalin. No? So again mga sir, mainit to. Ito mainit. Yan, may nakalagay na cushion. So kung may gloves kayo, much better. Ako kasi nawala yung gloves ko. So double ingat na lang, no? Double ingat na lang. So ginawa natin ngayon is for Valentine's kasi nga February nga ngayon. So good for Valentine's, no? Para sa may mga asawa, loved ones. So pwede niyo siyang ibigay na souvenirs. So yung price range nito is nagre-range siya ng 100 to 120 to 150. Depende sa area nyo o depende sa bigay nyo sa customer. Pag maramihan, pwede na maibigay siya ng 120. So, yun. Okay, wait lang natin. So, naka 150 na yung ano natin. So, yun sa mga hindi pa naka-follow sa aking Facebook page and sa aking YouTube channel, pa-subscribe na lang mga boss. No? Although hindi tayo expert talaga po sa mga printing, pero again, sinishare ko pa rin para dun sa mga gustong mag-print ng ganitong design, mga baso, t-shirt, at least may idea rin kayong makuha. So, malapit na siya, 170 na. Kaya na lang natin. So, ayun mga boss, nag-200 na siya. So, pwede natin siyang ilagay, no? Nag-200 na yung ano natin, timer natin. So, lagay na natin sa ilalim. Sundan nyo lang yung pagkalagay. Sit nyo lang. And then, freeze nyo lang mga sir. So yun, naka-freeze na siya. So hintayin na lang natin yung 120 seconds is mag 00. 30, sabihin lang sa 90. So yun, 5 seconds na lang mga boss. So pag nag-0 siya, akat na natin yung ating head press, no? So yun, 0 na siya, pwede natin siyang i-akat. Yun. Masyado siyang mainit, no? Okay. Ito lang natin ulit na huwag natin agad bubuksan mga boss kasi nga masyadong mainit na natin. So napakainit niya, no? Yung nga, umuusok pa. So, lagay na natin yung isang design natin.
So, ito na yung ano natin, yung unang hinit press natin na mugs. So, napapansin nyo, lutong-luto yung design natin. Masyado siyang mainit to, so careful lang tayo. So, yun, buksan na natin. Habang nakasala yung isa, buksan natin yung nilagay natin yung unang design. So, yung final niya mga boss. So, yan, kita natin. Yan, okay ba? Yun na yung ano natin, oh. Happy Valentine's Day. Tapos meron siyang meron siyang kahoy na puro heart yung ano niya, mga dahon. So, yun lang mga boss. Napakadali ng paggawa ng sublimation souvenir mugs. So, again, need lang natin ang sublimation paper. Tapos yung design dapat naka-mirror type, and then sublimation mugs. Dapat sublimation mugs yung bilhin natin, no? Huwag yung ordinaryong tasa or mugs. Sublimation mugs, tapos design tayo sa ano. Tapos ito ang ating machine para makapag heat press tayo. So yun lang mga boss, napakadali lang, no? So nakasalang yung pangalawang baso natin, yung pangalawang mugs. So, pagtanggal nyo, salang nyo naman yung isa. Napaka basic lang. So yun yung final output natin. Yan. Happy Valentine's. Ayun, sa gustong magpagawa ng ating mga ganitong souvenirs, pwede kayo mag-PM sa page, no? Sana may natutunan kayo mga boss sa ating simpleng vlog, no? Para sa gustong mag-print ng ganitong design, and sa para gustong mag-business ng printing ng ganitong mga souvenir mugs. So yun lang, salamat sa panonood, no? And syempre, God bless sa lahat, and pa-subscribe sa ating YouTube channel para sa mga next videos natin. So hintayin lang natin itong isa para mapakita natin sa inyo yung outcome ng ginawa nating sublimation mugs for Valentine's Day. Let's go! So yan, 0 na. Angat lang natin. Yun. Okay. So again mga sir, okay. Again, yung settings po is 200 by 120 seconds, no? So tandaan nyo lagi yan para hindi masyadong hilaw yung pagka-print ng ating mugs, or yung design, hindi hilaw or sobrang luto. Yung sa akin is 200 by 120. So depende na sa inyo, no? So itong sa akin is yung sinusunod ko is yung ano talaga, yung lutunan ko. So buksan natin yung pangalawang mugs. Ayan, oh. Oh, di ba? Oh, okay. So yung una tsaka yung pangalawa. So yun na mga boss. Okay. Okay. So very nice, no? Ganda. Ganda. So yun lang mga boss. Salamat sa panonood, and God bless. Kita-kits sa next video natin. And again, Happy Valentine's in advance sa lahat. Bye-bye.